Okay, muli, maraming salamat at purihin po Panginoon sa wag po ito. At bago po nating ibigay yung ating advice sa ating mga kapatid na ito ay inaanyayan ko po ang lahat na tayo po'y tumayo at paunahan po tayo ng ating Elder Rene para sa isang panalangin upang italaga ang ating pong pagbibigay ng blessing sa bagong mag-asawa. Tayo po'y manalangin. Amaging Diyos na siyang dakila at magpala sa lahat. Yes. Huwag po namin, Panginoong Diyos, na Diyos po ang may agdat, Panginoong Diyos, ng lahat ng bagay nito sa Amen, Lord. mamahalan nila Brother Jacob, Sister Arian. Tayo po namin, Panginoong Diyos, gabayan niyo po sila sa kanilang pagbubuklod bilang magkasiniro. Hayaan mo po, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na magiging gabay para sa kanilang pagbubuo ng kanilang pamilya. Amen, Lord. Andalan po, Diyos, na ibuhos mo, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya. Pagpalayan mo rin po ang kanilang relationship. Nawa, O Diyos, tayo po ang siyang may taas, that your name may be glorified by the Diyos. Yes, Lord. Pagbubuklod. Dalangin po namin na kayo po magpala sa kanilang pagsisimula at nawa, Panginoon, ay kayo po siya magbigay sa kanila ng pagkakas. Amen. Tulungan mo nga po sila na makita ang iyong dakilang layunin, ang dakilang kalooban sa kanilang buhay. Amen, Lord. Dalangin po namin na huwag nawa po silang lalayo sa mga salita mo na magiging batayan ng kanilang pagsasama. Yes, Lord. At bigyan mo po sila ng maayos at masaganang pagpapamilya. Aming dalangin, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon Diyos, sa kanilang mga pangalan. Amen, Lord. Pagpalain mo po ang araw na ito bilang tanda ng kanilang pagmamahalan, pagsisimula ng kanilang pag-ibigan. Nawa po ay maging mabunga at maging matibay at malakas, Panginoon Diyos, sa iyong harapan, Panginoon. Amen, Lord. Balutin mo nga po sila ng iyong dakilang pag-ibig at nawa kayo po siyang magtalumpay sa araw-araw na buhay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. And first of all po, gusto ko magpasalamat kay Lord kasi kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayo natin. And sa family ko po, sa mga magpapa ko, Maraming salamat, sister, at talagang pagdating sa mga itong pasyon ay talagang emosyon po tayo. Amen. Kinikita rin po rin ito, yung pagdako naman ng ano. Sunod na yan. Sunod na yan. Naranasan natin yan. Oo. So, sa pagkakataon ito, kapatid, ay sunod naman po natin ang ating kapatid, Brother Isaac Jacob. Grabe, Isaac. Magandang umaga po sa ating lahat. At unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa kaya po dito po tayong dito sa The Lord. kay Lord. No? So, ang gusto ko lang po sabihin ay tukwento ko lang po ang mga naranasan po natin, no? So, simula po kasi nung bata pa ako,
paglilingkod na po kay Lord. Pinagkaloob po ni Lord sa amin, na kapatid ko, na may takot kay Lord, bata pa lang. Hanggang sa nanampalataya ng buong puso kay Lord, no? Hanggang sa dumating din po ang pag-backslide po natin. Nag-backslide po tayo na na kasalanan. Ako po, kinukwento ko po ito, hindi para maipagmalaki sa inyo. Kinukwento ko po ito para po magpasalamat sa mga magulang ko na kahit ano ang mangyari, ay pinagkalooban ako ni Lord ng ganyang magulang. Na hanggang ngayon po, nandito pa po rin po sila. Kami po ay, nagpapasalamat po talaga ako, no? Sa lahat-lahat po. No? Hindi man po sa family po ni Arian na puro magagandang advice po ang mga bibigay po sa amin. So, maraming salamat po. Ay si Lord ang maging pundasyon ng aming relasyon. At si Lord po ang manguna sa bawat desisyon po namin ng darating. Una po, nagpapasalamat ako kasi nagkaroon ko kami ng pagkakataon na maka-attend sa mahalagang araw na ito para sa akin lahat. Bibigyan ko lang po sila ng payo na sana hindi masaya po sila sa papasukin nilang buhay may asawa. Kasi po hindi puro ligaya, hindi puro masaya. Meron din darating na pagsubok sa pagsasama. At sana yun lahat manipasaya sa tulong nila. Sana maging matasapay sila. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Hindi lang po. Amen. Tatlong oras talaga. Morning. Una-una po, thank you po kay Lord. Na makabot po tayo dito ng kasi maayos. Pasensya na po, mag-apat. Okay lang. Sabi ko lang po, I love you. Darating yung araw na ito na. Ikaw, ay wala ka ng pero masaya ka. Masaya rin kami ni mama mo. Naluluwa lang po din. Masaya po. Tears of Para joy. sana ko. Na napasay po ng nararamdaman ko sa ngayon. Pasalamat ko po sa Panginoon at sa pamilya Jacob, kay Jacob. Sana magmahal kayo. Congratulations, I love you. Hindi ko lang. Thank you po. Sabi ko po, walang iiyak sana. Pero alam ko naman po yung pag-iyak na to ay tears of joy. Lagi sa Panginoon. At ng puso ko ako nagpupasalamat sa Diyos, at sa Kanya. Sapagkat alam ko naman po na ang pagkakataon ito ay darating sa buhay ng mga magulang na minsan tayo rin po, kamukha na sinabi ni Elder Marshall, pinagdaanan natin. Nung tayo ikasal, ano naman ang naramdaman ng mga magulang? Ganun pala. Ngayon, naranasan na po namin, dahil ito sa harapan natin, ang pinapuklod ng Diyos, at kasunod na rin po sa pakikisa natin lahat na natin. Amen. Kaya una sa lahat,
Panginoon, salamat po. At sa lahat po, sa inyong narito, maraming salamat po. At sa aming dalawang anak, IJ at saka Arian, alam niyo ang pangangailangan sa ayoko na pong pakabain kasi ayoko na rin na magkaroon pa ng bumabahang buhay. Kaya, purihin ng Diyos sa ating lahat na narito. Salamat po at mahal na mahal namin kayo. At nawa, sa tatahakin niyong buhay na ito, maging matagumpay na ang pundasyon ko na sa lahat. Salamat po. Good morning po ulit. Mga kapsat. Actually, una syempre, ang pinapasalamatan po natin ang ating Diyos. Sapagkat dahil po sa Kanya, kung lahat ay nangyari, ay naging maayos po. No? At salamat din sa lahat ng mga kapatid ngayon. No? At sa kung saan ay kayo ay nagiging isang bahagi o witness no? ng kanilang pag-iisang dibdib. At nagpapasalamat din po ako sa pamilya ni Arian. Maraming salamat po. No? At syempre kay Sister Agnes, salamat din kasi konti lang yung kanyang luha. Dapat marami. So, ang aking payo lamang po ay alam po ni Brother Jacob yan, sa ni Sister Arian, na bilang pastor, syempre, no, alam nila na kailangan ay ang prinsipyo ng Panginoon na lagi nating sundin. At sabi ko sa kanila na once na tayo ay lumabas sa alituntunin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng problema sa inyong buhay. Pero, once naman na tayo ay nasa alituntunin ng ating Panginoon, sa loob ng alituntunin ng Panginoon, sigurado ang buhay natin maging matagumpay. So, sa mga salita, ang payo ko sa kanila, ang palagi natin tandaan ng pundasyon lagi natin lahat ay ang ating Diyos. No? Kasi pagka ang Diyos na ang pundasyon natin, lahat ngayon ng mga bagay na kailangan natin, bibigyan ni Lord yan. So, lahat na yan, bibigyan ni Lord. Kaya, pangalawa, aking payo, huwag natin kaligtaan yung ating pagbabasa, pananalangin araw-araw, at syempre, every Sunday, pagdalo sa gawain ng Diyos. You know? Dahil nga, dito kayo dinala ng ating Panginoon. Okay? So, yun lamang po, at may matatag po tayo. Ano mga problema? Huwag tayong dumiretso kay Mami at kay David. Dumiretso tayo sa Lord. Di po ba? Ano matasarap po yan? Mag-pray tayo sa Lord. Lord, bigyan mo kami ng wisdom na mapaglumpaya sa mga bagay. Diba? So, yun naman po ang pinakasulit. Napakasimple lang. Kailangan na natin gawin yung mga bagay na yan para maging matagumpay po ang buhay. Yun naman po, maraming salamat. Sabi po sa aklat ng Matthew, 19 verse 3, the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Ang tatanong ka isa, hindi pa ba maniwalay? Ay sabi ng Panginoon, and he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath put together, let no man put us asunder. No? Put us under. Don't put us under.
Huwag paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. No? So, ito yung palaala sa atin, mga kapatid, bilang isang pinagsama ng Diyos, na anumang hirap ng ating nagiging karanasan sa buhay. Huwag na huwag nating isipin na maghiwalay. Amen. Maraming solusyon sa bawat problema. Kaya lagi natin tatandaan yun. Let no man put us under hindi under. Amen. Ako na namin, pabilin ko lang, yung pabilin ko. Okay, so, si Brother Isa kasi, unahin natin kay Elder Bill. Ano siya? Nakasama ko siya, binata pa. So, hindi ka pa tao, magkasama na kami. So, hanggang naging tao si Brother Isa, kasubaybay yung kamulang pagsilang hanggang siya'y nagkita. Katawang tao ba yan? Kasi nagkatawang tao. So, yung advice ko rin sa inyo, so, focus lang sa Diyos. Sabi nga ito, because of Jesus, the author, the finish of our faith. Amen. So, pagtapos na, so, di-ano lang, tuloy lang, ano man ang problema, nandiyan naman si Lord, at yung magulang nyo. Dito kami, na witness, lahat kami witness dito eh. Ngayon, yung regalo, okay, tayo tumayo, at nandiyan po natin tumayo ang ating dalawang kakasal. At ipag-proclaim natin mamaya kasi ay tayo ay manalangin. Ang makapangyarihan sa lahat, salamat sa Diyos sa umagang ito sa isang pagkakataon na kami po ay pinagtipon mo sa lugar na ito upang kami po ay mag-witness sa pagkakataon na magsama ang dalawang lahat. Nawa po Diyos ay pamanangin po ang magkabiyak na ito na sila po ay magsama sa hirap at ginawa at nawa kayo po ang totoong pundasyon sa kanilang mga buhay. Amen, Lord. Ganun po ang mga dalahin, problema, o mga darating na mga gawa ng kaaway, kayo Diyos ang lumawak sa mga kapatid namin ito na masolusyonan ang lahat ng mga darating na mga problema sa kanilang buhay. Nawa po ang kanang pagsasama o Diyos ay buklanin mo na totoong pag-ibig na ayon sa definition, ayon na yung sakripisyo, yung tinatawag pong hanggang kamatayan ay hindi maghihiwalay. Amen, Lord. Diyos ay yung panguna at tawa ang buhay po nila. Unang-una ay i-dedicate nila sa paglilingkod sa iyo. Yes. Anong po ang maging bunga ng kanilang pagsasama, maging magkaroon po sila ng sustain, ay nawa ay sila ay maging magandang patotoo at Amen, Lord. puruan ng kanilang magiging mga anak ng ayon sa lakad na ayon sa iyong prinsipyo. Amen, Lord. Salamat sa Diyos sa umagang ito at itinatalaga namin ang buhay nila na nawa patuloy mo silang pangunahan, gabayan at nawa sa kanilang pamumuhay, pagtatrabaho ay unahin nila ang iyong kalooban. Amen, Lord. Salamat sa Diyos at ngayong umaga sa dakilang mong pangalan, sa dakilang mong kapangyarihan ay kayo po ang magpala sa mag-asawang ito. Yes. At lahat po na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng yung buktong na nakita si Jesus. Amen. Amen. At autoridad na binigay sa atin ng Diyos ay ipinaproklama na natin yung mag-asawang ito na husband and wife. Anong gusto niyo pag nag-proclaim? Kiss the bride na ba? So, bagay siya. So, ano raw, request nila sa ano raw, second part na lang. Part 2. Part 2 na lang. So, siguro, humarap kayo sa congregation at yun na yun. Ito na po yung kanilang buhay bilang mag-asawa. Amen. Mr. and Mrs. Vicenia. Amen. Amen. Yun na lang. Pwedeng kamayan, pwedeng magpa-picture, pwedeng mag-picture taking ng mga family. Yung ating